So ano nga problema ninyo na para ma-achieve natin yung kaunlaran, kailangan tulong-tulong po tayo, hindi yung kami lang. Tama? Kami lang yung magtrabaho tapos yung pakinabang kasama kayo. Hindi naman po pwede ang ganon. Dapat tulong-tulong tayo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Galit agad mga kababayan na naman yung mga anti-Marcos forces, lalo yung mga militan at sigurado yung mga nausog. Ganon din ang magiging reaksyon nito kasi nagpalabas po ng memorandum yung Palasyo Malacanang na ipinag-uutos sa lahat ng mga government agencies, instrumentalities, pati sa mga eskwelahan na kailangang awitin po, i-recite yung bagong Pilipinas hymn tulad ng panahon ng kanyang tatay, yung ang bagong lipunan hymn, yun din ngayon. Ang sabi ng mga anti-Marcos, lalo yung mga militant congressmen, reminiscent nyo naman ang martial law. Kayo talaga, advance kayo mag-isip palagi. Kailan yung advance ninyong pag-iisip po, makaluma na, lumang tugtugin, ayaw ninyong yakapin yung pagbabago. Pag ganun po, mapag-iwanan tayo. Yun ang nangyari po. Napakaganda na ng New Society, bagong lipunan, to make over po nung panahon dahil sa people power, yung mga dilawan, lumipas yung more than 30 years po. O, ito na tayo, mga kababayan, nagre-recover pa lang. Walang nangyaring maganda. Linampasan tayo ng South Korea, mga kababayan, ng mga neighboring countries, pati ng Vietnam na dati tinutulungan natin. Di ba? Napag-iwanan na tayo ng Singapore, ng Malaysia. Iyan kasi, yung mindset natin kasi hindi magbago. Sabi nga natin mga kababayan sa mga previous videos natin. And siguro alam naman ninyo po, nothing is permanent in this world, only change. Tama po? Kaya ang theme ng ating Pangulo, bagong Pilipinas. Kung noon, bagong lipunan, ngayon, bagong Pilipinas na tayo. At yung bagong Pilipinas, hindi natin po ma-achieve yung ganong uri ng kaunlaran pag hindi po tayo nagbago sa ating mga sarili. Kailangan po, mabago muna yung ating sarili, yung ating pag-iisip po. Pag hindi po, wala, mananatili tayong mahirap. Ang pag-unlad po, nasa mindset po, pagbabago ng pag-iisip, parang yung sa religion po. Sabi nga po sa Bible, you have to be born again to enter the kingdom of God, renewal of your heart. Magbago ka. Pag hindi po, the old self natin, bawal yon sa langit po. Kaya sabi po sa Bible, unless ye be born again, you cannot enter the kingdom of God. In like manner dito, kung hindi tayo magbabago ng ating pag-iisip, ng ating mga gawain, hindi natin yakapin yung pagbabago patungo sa kaunlaran, hindi tayo uunlad yan. Kasi old mindset po, ganon. So yan yung kautosan mga kababayan, memorandum, Circular number 52, prescribing the recital of the bagong Pilipinas hymn and pledge during flag ceremonies. Ang aim nito, mga kababayan, is to instill the principles of bagong Pilipinas among government workers, sabi ng Palasyo Malacanang. So yan po yung kautosan sa lahat ng government agencies, mga eskwelahan, para sa pag-recite ng bagong Pilipinas hymn at yung pledge in flag ceremonies. Kontra agad po si ACT Party List Representative Franz Castro, bagong Pilipinas hymn, pledge, order reminiscent of martial law. Kaya hindi kayo umasinso? Rebellious palagi po. Sa Bible po, ang rebellion bawal. Yan po, sabi dyan, no? 1 Samuel chapter 15, verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, in stubbornness, yung tigas ng ulo, is as iniquity in idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king.
Sabi naman ni King Solomon sa Proverbs 17 verse 11, an evil man seeks only rebellion. Yung mga ayaw sumunod po sa batas, ayaw sumunod sa gobyerno. Ang tawag po sa Bible ng ayaw sumunod sa gobyerno sa mga kautusan ng namumuno po, evil man. Hindi ako may sabi niyan, si King Solomon na nagsabi niyan. An evil man seeks only rebellion, therefore a cruel messenger will be sent against him. Kaya tingnan ninyo yung mga nagrebelde dito sa atin. Di ba inabot po ng kamalasan? Yung iba napatay. Kasi nga po, bawal sa Bible ang rebellion. Ang utos ng Bible po, magpasakop. Pasakop daw tayo sa gobyerno. Let every soul be subject unto higher powers. Ang Pangulo po is a higher power. For there is no power but of God. The powers that be, sabi sa Romans, is ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. So yung kautosan lang ng ating Panginoon mismo, yun ang nire-resist mo. Yan ang ibig sabihin noon. Ayan pa, Hebrews chapter 3 verse 8, do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial, in the wilderness. Bawal po sa Bible ang kontra kayo sa gobyerno. Pasakop kayo. Kaya dapat yung nire-recite natin po. Di ba yung elementary tayo, Panatang Makabayan. Napakaganda yon mga kababayan. Susundin ko ang lahat ng alituntunin ng aking paaralan bilang isang mamamayang masunurin sa batas. Di ba napakaganda? Ganon din dito sa bagong Pilipinas para makamit natin yung pagbabago. So anong problema ninyo? So sabi dyan, for this purpose, the heads of all national government agencies and instrumentalities shall ensure that the bagong Pilipinas hymn and pledge which are annexed to the circular are properly disseminated within their respective institutions and offices, sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Malacanang said that bagong Pilipinas is characterized by a principled, accountable, and dependable government reinforced by unified institutions of society. It envisions to empower Filipinos to support and participate in all government efforts in an all-inclusive plan towards deep and fundamental social and economic transformation in all sectors of society in government. So anong problema ninyo na para ma-achieve natin yung kaunlaran, kailangan tulong-tulong po tayo, hindi yung kami lang. Tama? Kami lang yung magtrabaho tapos yung pakinabang kasama kayo. Hindi naman po pwede ang ganon. Dapat tulong-tulong tayo. So ito po yung Memorandum Circular number 52. By authority of the President, Lucas Bersamin, Executive Secretary, certified true copy. Ayan, legit po siya, mga kababayan, kahit walang butas. Hindi man nyo makalimutan yung butas. Iyon ang sabi ni Bato, legit niya yan. Authentic. Yung watch list ng druga. Dahil sa butas, legit. Ito po, walang butas, pero legit. Pirmado certified true copy. Ano naman ang problema dito sa bagong Pilipinas? Napakaganda naman, panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan. Tama. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. So anong masama doon? Napakaganda ng lyrics ng kanta. Sabihin ninyo, indoctrination. Tama. Indoctrination nga. Dapat ma-indoctrinize tayo. Ma-indoctrinate. Pag hindi mo mayayakap yung pagbabago. Kailangang isapuso natin ang pagbabago. Total transformation po. Total change. Ano sabi diyan? Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan.
Inulit lang niya Mr. Maravillas. Ganon talaga ang kanta. Paulit-ulit dapat. Ito pa. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. O di ba? Tungkulin natin po bilang isang mabuting mamamayan. Tumulong ka, hindi yung nakanganga ka lang. Ang problema sa iba, tulad ng nausog, hindi na nakatulong po, namirwisyo pa. Di ba? Hindi na kayo nakatulong. Manahimik na lang sana kayo. Ayun ang panawagan natin kay Maudig sa kampo niya. Tapos na yung panahon ninyo, manahimik na kayo. Mag-ingay kayo pag malapit na yung eleksyon during the campaign. Di walang problema, ilatag ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari. Pero ngayon po, panahon ito ng Marcos, irespeto natin, suportahan natin. Iyan ang dapat na mabuting mamamayang Pilipino. So dapat maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ano pa sabi dyan? Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Dapat, sabi nga ng ating Pangulo, tayong Pilipino taas noo kahit kanino. Hindi pwede yung pag isa kang Pilipino, maliit yung tingin mo sa iyong sarili. Kaya po minamali tayo ng ating neighbor na mga Chinese kasi hindi na-instill sa ating pagkatao na tayo Filipino. Huwag tayong pasisindak sa mga dayuhan. Lahi tayo nila lapu-lapu. Ipaglaban yung ating karapatan, hindi yung pasakop sa mga Chinese. Tama po? Dapat yun ang mindset natin para hindi tayo inaapi. Lagi tayong talunan ng mindset natin. Talo tayo dyan sa China. Bakit po yung Israel, napakaliit na bansa, tumatayo sa buong mundo. Kami ang Israel. Hindi kami ninyo kayang sindakin. Kahit bilyon-bilyon kayong mga enemies namin, the Arabs, the Muslim, the Communists. Kita ninyong Israel. Tularan po natin ang Israel, manindigan. Mindset po ni David. Kaya ang symbol po nila, flag of David po, ang national flag symbol nila, na yung Star of David. Kasi David in Goliath, dapat ganun din tayo. David tayo, Goliath yung mga nakapaligid sa atin. Huwag tayong pasisindak. Naintindihan ninyo? Kaya tayo inaapi-api rito. Kasi yung mindset tayo na wala tayong magagawa kasi mahirap tayo. Anong klaseng pag-iisip yan? Pag mahirap siya, mahirap ka, mag-dream ka para umasenso sa buhay. Hindi yung lagi kang kawawa. Tama po? Yung ating mga sinasabi, mga kababayan? Para niya, Mr. Maravillas, galit ka. Hindi po, emphasis man lang. Kaya nakita ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tumayo doon, mga kababayan, hindi nagpasindak doon sa sa Shangri-La Dialogue. Kini-question yan siya ng Chinese general, sinupalpal niya. Ganon ang isang leader, mga kababayan, hindi na nagpapasindak dahil sa mayaman, malaki yung China, malakas sila, sisindakin tayo. Hindi pwede po. Tumayo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya sa kanyang speech doon, Filipinos do not yield. Ganon. Sa manlulupig, di pa tayo po pasisiin. So, gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. Tama, ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipinas at bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, tangkilikin natin ang sariling atin. O anong mali dyan? By Filipino. At tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. Filipino first, unahin natin yung ating sarili, unahin natin pagmamahal sa ating bansa. Hindi yung colonial mentality na proud tayo sa iba. Mataas yung tingin natin sa ibang tao, sa ibang mga bansa, ibang mga lahi. Sa atin, maliit yung pagtingin natin sa ating sarili. Paano tayo niyan aasenso with that kind of mindset? Panahon na ng pagbabago at manguna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan, ialay o iandog natin sa bayan. Napakaganda po ng lyrics. Kontra agad kayo.
Ilang ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at lakas, kagandahan at talento, handang makipagpaligsahan sa kahit anong oras. Ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago. Buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas ang ibubunga ng bagong Pilipinas. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Ayaw ninyo ng ganon? Magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki na sa mundo at ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na. So napakaganda po ng mensahe para sa atin, lalo na sa mga kabataan po. Pag isinabuhay natin ang sinasabi dito po sa bagong Pilipinas hymn, irerespeto tayo ng buong mundo. Aasenso po tayo, yayaman tayo, hindi tayo magiging kawawa. Bakit? Ang pag-asenso po sa katotohanan yan, nagsisimula sa sarili, sa mindset po. Mindset lang po yan. Pag ang mindset mo, mindset ng mahirap ka at maghihirap ka. Pag ang mindset mo, kahit hindi ka pa mayaman ngayon, mindset ng maasenso, mindset ng mayayaman, ng competitive, ng may pangarap, yan ang mindset ng mayaman. Nangangarap sila, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi sa pamilya nila at para sa bansa, makatulong. Kaya yung mga mayaman po, tingnan ninyo. So, ganun po, i-inculcate natin sa ating buhay ang mindset ng pagbabago. Nothing is permanent in this world, only change. We have to embrace change. Sabi sa kanta po, constant change. Gusto ninyo stagnant yung buhay? Huwag ganun. Simulan natin sa ating mga sarili. At importante, bata pa, dapat ganun ang itinuturo natin. Kinontra agad po. House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List, Representative Franz Castro issued a statement after the Memorandum Circular Number 52 was uploaded on the official gazette earlier Sunday. Kanina po, reminiscent daw ng martial law, yung bagong lipunan period po na propaganda. Just stick daw with lupang hinirang at panatang makabayan. Inggit lang kayo po kasi. Kailangan po nating dagdagan. Hindi lang lupang hinirang, hindi lang panatang makabayan, kundi yung bagong Pilipinas. Kasi yung national anthem natin, nandyan na yan. Kung yung dati lang, di dati lang din po tayo. Dating mahirap tayo, hindi tayo uunlad kasi ang pagpaunlad sa sarili po, mindset. Constant change, sabi po ni Joe Marichan. Sabi ni Joe Marichan, constant change. We're on the road, anya. We move from place to place. And oftentimes, when I'm about to call it home, we'll have to be moved along. Life is a constant change. Kantayin mo na niya, Mr. Maravillas. The friends we knew, we meet along the way. Too soon the times we share form part of yesterday. 'Cause life's a constant change and nothing stays the same. Oh no. Di ba? Nothing, mga kababayan, stays the same. Pero ang sunod na niya, oh no. Kasi po, dinagdag yun na, oh no. Kasi po, ang natural sa atin, pag may pagbabago, tulad nito, may pagbabago tayo, bagong Pilipinas, kontra agad, oh no. May opposition po. May resistance tayo. Pag you resist, di constant change po. Wala mangyayari sa buhay mo. Stagnant waters, mga kababayan. Sabi po sa kasabihan, stagnant water loses its purity and cold weather becomes frozen. Even so, does in action sap the vigor of the mind. Diba niya, Mr. Maravillas? Ang sabi, stagnant water runs deep. Ganon din po. Pero pag stagnant water po, hindi dumadaloy
Bumabaho po. Napi-freeze siya kung sa malamig na weather. Hindi makagalaw. Ganon din po ang buhay natin. Kailangan constant change. Sabi ni Joe Marichan, Bagong Pilipinas is telling us the reality of constant change na dapat po i-embrace natin po. At napakaganda naman ng kanta na Bagong Pilipinas po. Yan o. Hindi ninyo ma-appreciate po. Oh, panahon na ng pagbabago. O, di ba? Tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. O, di ba? Panahon na ng pagbabago. At iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamayan dito sa atin. Madali mo na niya, Mr. Maravillas, ma-memorize. So, yung sikap ng mabuti at ng guminhawa tayo pagmalaki natin sa mundo. Bagong Pilipinas. O, di ba? Ng pagbabago. I-memorize na po ninyo. Napakaganda. Naugaliin. Basta atin ang unahin. Dapat unahin natin yung atin mga kababayan. Panahon na ng pagbabago. Sintonado ka niya, Mr. Maravillas. Hindi bali sintonado, basta maisa puso natin kung ano ang sinasabi ng Bagong Pilipinas Hymn. Tama? O, di ba? Kagandahan at talento. Handang makipagpaligsahan kahit anong oras ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Napakaganda mga kababayan. Panahon na ng pagbabago. Buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas. Ang ibubunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Ayos? Ayan po mga kababayan. Magpasako po tayo. Huwag tayong rebelyos.